So, what up guys, no? Andito na ulit ako, no? Ah, wala wala yung call eh. So, ito po yung job order form natin. Ito usually nangyayari tuwing meron tayong troubleshooting, meron tayong pinapagawa sa mga technician natin. Nagbibigay po sa atin sila ng service job order na ibibigay po nila kay client. May pirma po ni client, may ganyan po para malaman po kung ano yung work na ginawa nila nun and kung ano yung recommendation and kung ano yung concern. Lahat po yan documented sa akin. Same din dito sa... Uy, nagloko na naman. No? Nagloko na naman eh. Ano gawin mo lang, Franz, kahit per screen na lang. Kahit hindi na siya Okay. para hindi ka sa ano natin Ah, yan, sa software natin ng Microsoft. nga po sir. Para hindi na may sir. Ayan sir, nakakita niyo po ba yung screen? Yes, yes, kitang-kita. Okay sir. Saan na tayo banda? Ganda ng mga senior mo, galing. Dito po, ayan naman po, yung elevator maintenance form po, lahat po yan, pag nag-PPMS po tayo, kinakandak po natin lahat ng nakalagay dyan. Yung, halimbawa, yung toolbox meeting. Yung toolbox meeting po, i-recommend ko po siya sa mga bagong project engineer natin o site engineer natin na once po na may project kayo, dapat araw-araw din po kayo may toolbox meeting. Malaking tulong po yung toolbox meeting kasi ah, nagkakaroon parang nagkakaroon kayo ng teamwork lalo nung team mo. Ayan, sa toolbox meeting po na yon na re-raise po nila yung concern nila, na-raise nyo rin yung concern nyo. Kumbaga nagiging transparent kayo sa isa't isa ng mga technician nyo. Toolbox meeting po talaga is, lalo at pag may mga handle kayong tao, mahirap. Yan po yung pinakamagandang gawin po. Salamat. Then, the next po, ayan po, escalator maintenance, escalator moving maintenance form. Ito pong dalawang forms na to, binibigay po natin sila pag nagpe-PMS po yung mga technician. Ayan po, pinapakita din po natin kay client yan na kung may remarks po, kung okay o kung okay o not okay yung result. Ayan. May ano naman din po yan. May copy din yung kliyente natin. Sinasign din po nila yan. Ito naman po, halimbawa, merong client na tumawag sa atin and wala silang kontrata sa atin, binibigyan ko po sila ng ganito, attachment ng job order form natin. Dito po, ang purpose po nito is maniningil po tayo sa kanila na ginawa natin yung troubleshooting o kung ano mang ginawa natin dun sa kliyente na yon na wala silang contract sa atin. Kaya yung payment na po na to, didiretso na po to kay accounting. Then yun, bayad po ni kliyente kay Unitech yan. So, eto po, good running condition, nire-require, gumagawa po tayo na ito once na testing and commissioning natin siya ng maayos, nagawa natin siya naayos po natin yung mga, baga naka-assemble tayo ng elevator, kasama po siya ng COC. Yung good running condition po na yan is, ang purpose po niyan is, binibigay po kasi natin yan kay OBO na may sign. Ayun, may nakalagay na certified, sinasign po yan ng PME. Binibigay po natin yan kay Office of Building Officials sa munisipyo po para po makakuha tayo ng permit to operate. Marami pa pong attachment na iba yun para makuha yung permit to operate. Then so far, yun, mga nalabas natin, nagkaroon tayo ng permit to operate dito sa office, sa R2, sa Coastal, sa Marina, and sa iba pa nating project. Yun, nagawan po natin ng way yun habang nandito pa ako sa LF department. Then, eto po, this is from the notes of surveying naman po, commissioning of elevator system. Owner furnish. The owner directly contracts an independent third-party commissioning agent for this project. This commissioning plan has been included for reference to define roles and responsibilities
Each contractor should review this procedure, include adequate time in their proposal. Yung ganito, normal po to, no? Yung kliyente natin, halimbawa si Unitap, si Unitap na kliyente natin, kumukuha sila ng third party na commissioning agent para ma-check kung tama ba talaga yung pag-assemble natin o pagbuo natin ng elevator. Normal po yan, normal po sa project yan. Hinihingi din nila yung opinion nun, and kung okay naman dun sa third party o wala namang issue, and then good, all good sa both side. Pero kung may mga concern, yun, i-raise po ni third party commissioning yun kay owner and bibigay po sa atin na may mga ganyan, may mga supply. So, contract drawings and specifications, general provision of the contract includes general and supplementary conditions, architectural, electrical, and mechanical provision, and division and specification section apply to work of this section. Tapos, description of work. The purpose of commissioning process is to provide, yung ganito pala, nagka-conduct din tayo. Minsan kinukuha nila tayong third party commissioning. Kasi nagko-commissioning din tayo dito sa Unitech. Yan. Tama naman po yung mga nakalagay dito na ginagawa din naman po natin. Ayan. Description of work. The purpose of commissioning process is to provide the owner, operator of the facility with a high level of assurance that the building system have been installed in the prescribed manner and operate within the performance guidelines set in the design intent documents. The commissioning agent shall provide the owner with unbiased, objective view of the system, installation, operation, and performance. This process is not intended to take away or reduce the responsibility of the design team or installing contractors to provide a finished product. Commissioning is intended to enhance the quality of system, start up, and aid in the orderly transfer of system for the beneficial use by the owner. The CA will be a member of construction team, administrating and coordinating commissioning activities with the design team. General contractors, subcontractors, manufacturer, and equipment suppliers. So, roles and responsibility ng isang commissioning agency. The primary point of responsibility is to inform the general contractors, the owner, and the design team on the status, integration, and performance of the elevator within the facility. So yung yung kagaya ng commissioning agency, ang ginagawa din nila, parang sila yung nagka-quality assurance. Sila yung nagiging quality control kung tama ba talaga yung ginagawa ng installer. Information, the CA shall function as catalyst and initiator to disseminate information and assist the design and construction team in implementing completion of the construction process. This shall include system verification, functional performance testing, and conformance with the intended design of each system. Services include documenting construction observation, verification, performance testing, and document proper distribution of performance and operating information to the owner. Owner, operational, and manager staff. So, ayan. Para tayo nagko-quality assurance ng mga assist the responsibility parties to maintain a high quality level of installation by meeting or exceeding prevailing standards and specification. Observation of tests, the CA shall observe and coordinate testing as required to assure system performance meet the design intent. Documentation of tests. The CA shall documents the results of the performance testing directly and or assure the appropriate technicians document testing. The CA shall compile standard forms to be used by the commissioning team. Yung ganyan, yung mga documents na yan, meron tayong sample ng mga forms na yan kasi tayo minsan, yung team namin, nakapag-conduct kami dito ng testing and commissioning lang. Halimbawa, may nag-install na ng elevator nila and gusto nilang i-prove kung tama ba, kung gusto nilang ma-assure sila na okay yung elevator nila. So meron tayong mga forms na ganyan, hindi ko lang nasama dito, pero meron tayong existing mga forms niyan para ma-check kung okay, and then
after nun, maglalagay na tayo ng good running condition and COC. At some Deficiencies, point, the CHL. at some point, France, nagiging CA din tayo eh, di ba? Yung mga existing Opo, facility ni ano, opo. ni UNICAP. Nagiging CA din tayo sometimes, sir, pag, alimbawa yung kay Ma'am Wendy, mga ganun po. Oo, tama. Kasi once, before kasi, halimbawa, yung mga PMS po kasi, pag hindi po tayo yung mismong nag-install ng elevator, bago po ako magpa-conduct ng PMS, ang ginagawa ko po muna is, i-inspectionin ko muna yung elevator na yun. Pinapa-inspect ko po sa mga technician natin kung tama ba, okay ba, bago tayo mag-conduct ng PMS at bago natin sila pasahan ng kontrata. Kasi minsan po, hindi natin alam, mamaya sa atin ibagsak kasi tayo yung last touch, may mga problema po Oo. pala yung elevator nila. So, Ah, ina-assure po natin. at some point So, din ba may mga halimbawa like yung bago mag-conduct ng CA, yun yung kay Wendy's. Yung mga checklist na pinakita mo, yun din yung ginagamit. yes sir, yung checklist po kanina na pinakita ko. Meron po, almost same lang din naman po yung checklist doon. May inspection checklist po ako mismo na almost Mm. same lang din doon sa preventive maintenance natin na pinapakita ko na ginagamit po namin as form para makita po din ni client na ganito po yan, may problema po yung rail nyo, may kailangan po palitan. So bago kami magkandang ng PMS, iano ko na rin po sila, sa sales talking ko na rin po sila na bumili po kayo Oo. ng ganito. Meron po kaming parts na ito kay Unitech na pwede namin ma-offer sa ganitong presyo, sa ganyang ano. Although So, ibang brand sila, no? although yes sir, although ibang brand sila, nare-recomendahan ko po sila na ganito, meron ganito kay Unitech. Kasi syempre tayo sir, kahit ibang brand sila, na-order naman po natin sa China, then yun, may bibigay po natin dahil. Ganun Yung lang naman po. mga katulad din kay Wendy's, ano yung brand na na-encounter niyo doon? Yung kay Ma'am Wendy sir, Mitsubishi po kasi siya eh. Mitsubishi. So, since, Mm. ano yun, parang hindi sila ng service ni Mitsubishi, ganun. Opo, kasi po, may mga ganun po kasing clients, sir. Kasi yung mga Oo. contractor na kagaya ni Mitsubishi, nila Hyundai, ni Schindler, kagaya dito Oo. sa office. Yeah. Oo. Pag once po na tumiwalag ka na sa kanila, na hindi ka na umano ng kontrata, Nag-avail ng service nila, parang mag-avail ganun. ng service nila, o ang mangyayari po nun, sir, is mapapamahal ka sa parts kasi sila, madamot po sila sa parts. Maliban na lang Oo. kung meron kayong contact sa loob na kaya makapag-supply palabas, mga ganun po, Oo. Mm. para mabenta po kay client. May mga ganun po kasi makakabili lang po kayo ng parts sa kanila once na nag-apply po kayo ulit ng PMS contract sa kanila. Ganun po sila ganun po yung cycle na ginagawa nila. Kaya ang galing po na yun, kikita talaga sila doon. Oo. Kaso Talagang, mapapamahal si client. siguro So nga dahil tayo, na-observe nila yung quality ng product nila, kaya ganun. opo. So tayo, ang ginagawa na lang po natin nung kay Ma'am Wendy po, meron po kaming naging contact kay Mitsubishi, then yun, binenta po ni Mitsubishi sa atin, then binenta po natin kay client. Ah, okay. So, um, 73. So, resolution of deficiencies, the CA is to remain an independent party with specific technical knowledge of the project. The CA shall investigate the scope and extent of problems and facilitate communication to determine the responsibilities by delineating specification. The CA shall monitor resolution for confirmation with design intent and prevailing industry standards. Yun, kagaya po ng ganun, yung sinabi ko nga kanina na tayo, chinecheck po muna na talaga natin maigi yung mga problema. Then, acceptance, the CA shall document the date of acceptance as determined by the general contractor, owner, and design team. System verification checklist and functional performance test result may be used in determining the start of the warranty period of the elevator. So, yan, yung building turnover.
Pag nagto-turnover po tayo ng mga, ayan, nagbawa yun, COC, ito-turnover na natin yung elevator sa kanila. The CA will assist contractor prepare, coordinate, and review O&M manuals, working closely with each contractor to achieve specificity and completeness. The CA will review as-built drawings, working closely with each contractor to achieve specificity and completeness. Owner training will be coordinated with the assistance of the CA. The installing contractor or manufacturer representative will provide the training. So tayo sir, nagka-conduct din tayo ng mga training, mga mantrap operation. Lahat yun nagse-certify din naman po ako noon na si ganito, naturuan na siya ng mantrap operation, gano'n. Mga Lahat po usually yun, normal. ilang oras yung ganun na yung pagka nagko-conduct kayo or one day yon? One day dito sir, magkakandak tayo ulit sa office kasi alam ko bago na po yung mga maintenance natin dito Mm. sa office. Oo. So magpanibagong turo na naman po ng mantrap operation. So kaila Wendy's magko-conduct din kayo dahil kayo na yung parang PMS, parang ganun. Opo, doon po kay Ma'am Wendy, nakandak na po namin sila last time kay Fred. Si Fred Mm. po naturuan na rin namin nun. Oo. Then dito, Oo. yan, mga maintenance ano po nun. Parang may video Yun. tutorial tapos may actual, ganun. Sige sir, pwede kong kung sakaling dito sa office sir, pag kinakandak na namin, pa-videoan ko and para makita yung tutorial. Oo, para papanood din ng mga Para ma-share engineer. ko rin po sa inyo. Yeah, Sige yeah, sir. correct. Thank you. Then, sir, pag turnover na to, binibigay na rin po namin yung keys, yung mga susi, yung mga delta key para mabuksan yung elevator. Tina-turnover na po namin siya kay client. Pero, wina-warningan po namin sila na dapat isa lang po yung hahawak ng susi. Kasi po, pag marami pong humahawak ng susi, kagaya ng delta key, maaari pong mag-cause ng accident. Oo. Halimbawa, pag binubuksan po kasi natin yung pinto ng elevator, automatic mag-e-error na po yung elevator. Pag may nakasakay pa po doon, hindi na po gagana yung elevator. May iiwan po siyang na-trap sa loob. Kaya ang ginagawa po namin, isa lang po yung pinapahawak namin mismo ng susi, yung building lang po, building maintenance lang po na isa, kung sakaling or nasa admin office lang po nila, kung sakaling may matrap po, gagamitin lang po. Hindi po yung lahat po sila meron para lahat po nila magagamit. Yung bang mga security humahawak din ng ano, elevator key. Sir, depende na po kay Meron din. owner kung bibigyan po nila yung security ng access sa ganyan. Kasi pag gabi naman po, si security na lang naman po yung natitira dito. Saka yung emergency, no? Opo. Then, ito, yung mga notes na to, yung mga notes naman na to na present ko dito, lahat po yan binigay ni Sir Beng. Sir Beng, bibigyan ko na lang din po sila ng kopya nung binigay nyo sa akin para mabasa po nila. Ay, sige, sure, sure. Oo, oo. Yung mga ASHRAE na binigay niyo po sa akin Oo. na notes. Bibigay ko na lang Saka, din po sa kanila para at least may idea po sila doon. saka So, itong dyan, video tutorial mo naman to, si-share din naman natin sa kanila. Opo, sir. Ito yung mga graphs. Ito yung mga rated speed, rated capacity. Ayan, kung 7 kg ka, dapat ganito lang. Ayan, nakalagay din kung ilan yung number of person nakakasya. So tama naman po itong ganitong graph kasi ganito rin po yung ganito rin po yung chart nung sa Saloon. So Mm. specification ng number of again, same din po na sa speed pa rin pala to. Maximum travel. Naalala ko yung sa Mac, ang ano, sa Taipei 101, alam ko mga 10 to 12 meter per second yun. Opo, pag ganito po Basta, kasi sir, same po dito as pag 60 floors pataas na po, 10 meter per second na po about sobrang po yun. bilis. Parang yung tenga mo nga, parang Pero mabubog mo. mabibili ka na po. Totoo, totoo. Kasi ang taas nga naman eh, hindi pwedeng Opo. mabagal. Hindi pwede mabagal, sir. Kasi pag sobrang bagal naman po, di ba, parang, Mainip halimbawa, yung nandun ka sa pasahero. 100 floors, tapos 1.0 lang yung
Naiinip. Parang parang limang pala. Siguro 3 oras ka dun sa taas. Tapos yan sir, yan po, recommended elevator speed na po yan. Ito po, standard po to na recommended speed niya. Dito sa office sir, siguro nasa 2 Mm. meters per Amperes yung ano natin. Is there a point na parang ina-adjust nyo pa yon o Yes binabalidate nyo sir. pa? Yes sir. Ah, Meron yun kagaya ng pinakita ko po kanina, yung sa control panel oo. po natin. May parameter reading po doon. Pwede po natin i-adjust yung speed kung ano po yung gusto nating speed. Okay. Kaya pala Then, kahit yan po na yung marami yan, talagang ano, no? Talagang mabilis din yung performance ng elevator dyan sa reruns, ano? Opo, dito sa R1 po, pag nakasakay po kayo dito sa car top, sobrang bilis po talaga nung parang Mm. malulula po kayo sa compare pag nakasakay kayo sa Silun sa brand po natin, compare po sa Oo. kanila na normal na takbo lang. Unlike dito Oo. pag naka-manual po, parang Mm. Uy, nawala si Francis. Nawala si Francis. Pasok. Wala. Okay, team. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you kay nagloko daw yung laptop ni ano ni ni Engineer Francis. And I'll combine itong dalawang uh, virtual lecture niya na to para ma-upload natin sa YouTube and then mapag-aralan niyo ulit. Thank you very much and God bless sa inyo. Ayan, nakabalik na siya. Ayun, Franz. so Sige, guys pasok, Franz. wait, Oo. wait lang sir. Na lowbat po yung ano yung Oo. laptop ni Raf. Share ko na lang po dito yung natitira natin. Last slide na rin naman po yun. Wala na rin naman po tayong ibang ano. Wait lang. Baka ako ang mga question ko lang naman is yung ah, during although may mga na-discuss ka during sa toolbox meeting and then yung coordination Yes niyo with sir. GenCon and Yes sir. ano pa yung mga na-encounter nyo during the time na like nagsi-setting out na kayo ng mga elevator, escalator? Ano pa yung na-encounter yung mga concern? Marami sir kasi syempre total normal po kasi sa atin na ma-delay po yung ano natin no, yung materials dumating. So Mm, ang pinaka kumbaga hindi naman na po kasalanan ni Unitech yung kasi na-order naman ni Unitech beforehand. Pagdating po oo, kasi hinaharang pa ni custom, marami pa pong ano kasi syempre cargo po siya eh. oo, tama. So, ang mga na-encounter po namin nun, kasi kagaya ng 1 week na pagdating po namin doon, wala pa po yung materyales natin. Ang ginawa ko na po nun, yung planning po, nagplano po ako, tinecheck ko po yung daan, kung Oo. makakadaan po ba yung container truck papunta doon sa mall, Mahaba. makakapasok po ba siya. Oo, kasi mahaba po tsaka medyo makitid lang po. Kasi syempre, probinsya po yun eh. Hindi naman po nila expected na may mga ganong kalalaking dadaan po doon. So, yun po, plinano ko po, tinignan ko po kung dito makakadaan po ba sila, then straight up na po ba makakapasok sa mall. Then doon po, hindi Oo. po siya straight up nakapasok sa mall kasi gawa ng, ayun, nagpapaunahan na kasi rush na po, pinapatapos na po kasi agad yung, parang bigla ang nagbago yung date ng Mm. opening. Opening. Oo. Napaga. Napaga po.
yun, syempre wala naman po tayong magagawa doon. Kaya ang ginawa ko po noon na, ayun, sa planning po noon, buti na lang po nagawa ko yung plano na yun. Kundi kung on the spot na po dumating yung mga container truck, ay di doon pa lang po ako makapag-isip kung saan sila makakadaan, saan sila. Oo. Yun, ahead of time, nagawa ko po ng way yun. Then nakapag-template po kami ng mas maaga kahit wala pa yung mga units. Hmm. Yung mga na-encounter na po natin, syempre ongoing na po yung mga nagta-tiles na po sila, ganun po, nagta-tiles na sila, may mga ceiling na. Syempre kailangan nating sirain yung ibang ceiling, ibang part ng ceiling kasi Oo. mag-chain block tayo from the mismong I-beam. Ayun, Hmm. yun po, mga ganong ano po, scenario lang na yun, Yung may mga ibang so, type. so bago Ah, sir. ano sila di ba nag-setting out kayo. So Opo. yung flooring wala pang tiles noon kasi or else madadamage. Opo, yung ganun po, may mga iban may nakaset na, ang dami ko rin po, may mga nakaaway na nga po talaga. May mga nakaaway naman po ako, ang engineer talaga doon na taga-topway na, Coordination. Oo. opo, hindi na po kasi kami talaga nagkasundo kasi gawa ng ano. Anong huli naman po, nung patapos na, humingi naman po sila ng sorry kasi gawa ng nagmamadali naman po sila. Reasonable naman po talaga na sinabi ko lang po kasi sa kanila na hindi naman namin magagawa to Oo. kung hindi Tama. nyo kami pagbibigyan makapasok dyan sa entrada. Kasi hinarang po talaga nila yung entrada. Kaya ang ginawa ko po, gabi po kami gumagawa. Hanggang madaling araw po yun. Simula umaga hanggang gabi, nag-howling po kami ng mga units. Then ang Oo. ginawa ko para makita din nila yung presence ko, hinarang ko po doon. Hindi, wag niyong gagawin to guys ha. Wag niyong gagawin. Hinarang ko po doon sa tapat ng mall. Oh. Ngayon, kaming gagawa ngayong araw na to. Kaya, kaya na lang po, pinakita ko lang, lakasan ng loob po, ganun. Parang pinakita ko lang din po sa kanila na hindi po ako magpapaapi or Tama. para kasi kung magpapaapi, talo ka po eh. Hindi Oo. mo matatapos yung project Oo. on Oo. time. Kaya ang ginawa ko po yun, ganun na lang din po. Ginawa ko na lang po yung way na ginagawa nila sa akin. Pinakita ko lang din po sa kanila. Then, yun, na may Considering mga tiles na, sir. considering may mga Oo. ano pa sila, may mga meeting pa yan pag morning tapos sa Opo. gabi kayo gumagawa. So puyat talaga. Opo, ganun po. So, puyatan po talaga. Pero na-accomplish po namin siya ng 1 month ahead. Sobrang, Mm. ano po, ansaya din sa feeling na first time ko lang din po kasi lalo na first time ko rin po yun makapag-install ng S pati Vocalator. Yung Oo. elevator po kasi nandito na po ako nung nag-install kami sa Patop Gems sa Binondo. Pero Oo. yung S pati Vocalator, yun po yung ginawan ko pa po ng paraan na hindi kami nakagamit ng crane po nila, ng vertical crane po nila. Di po kami nakairam nun, Oo. sir. Sariling diskarte po namin yun. Oo. Backhoe lang po. Ilang Tapos tonnage yung crane na ginagamit nyo pag nag-hauling out kayo? sir? Mga ilang tons na yung sa Yung ano nyo? existing po kasi nila doon, alam ko, nasa 8 tonner yung existing na crane nila doon, yung vertical crane po doon. Kaso Oo. hindi nga po kami pinahiram, sinolo lang po talaga ng mga taga-Topway. Talaga? Ah, ang natulungan lang po nila yung chiller, yung aircon, nakarga po nila yung chiller doon. Oo. Pero yung sa amin na wala talaga sir, hindi talaga nila kami tinulungan kaya ang ginawa namin sariling diskarte na lang po. Lalo na yung mga escalator, hindi mo naman pwedeng ilagay sa second floor na yung para sa second floor kasi po nakaharang na rin po eh. May mga ano na po eh. May mga pader na po eh. Kaya lahat po nasa ground floor po yun. Ginawa ko sila parang Um, ahas dun sa ground floor. Pala kayo dyan. Kami gagawa dito ngayon. Parang sariling diskarte na lang din po. Anong time na yun? Yun po. Kaya thankful naman po kami na tapos namin ng maayos, walang injuries, wala naman pong away or sa oo. team po, sa team. Pero yung sa ibang parties naman po, na naging okay naman din po kami ng engineer doon pagkatapos. Kasi parang after noon, may party na po, sila naman na po lumapit sa akin din. Mm. Ayun, humingi na rin po ng pasensya na kasi nagbigay din naman sila ng reason which is reasonable naman din talaga Oo. na gahol na rin sila sa oras kasi yung boss daw natin biglang pabago-bago ng time frame, biglang pinaaga yung ano. Sabi ko, wala namang problema doon. Kung
kung ganun yung reason nila, sabi ko, sa akin isang araw lang hinihingi ko. Kasi once na mapasok ko yung escalator dyan, hindi Yeah. ko na kayo papakialaman. Wala na Oo. akong pakialam dyan sa ginagawa nyo sa labas. Kasi yung Mm. escalator, sir, kaya naming maka-accomplish ng isang escalator sa isang araw. Mabilis din ano. Pag, Ilang tao yan opo, sir. normally? Mga 10 to 15, sir, na Oh, tao. Kasi ano po yun ang madugo lang talaga dun sir yung howling, yun lang pula talaga yung oo. pinakamahirap. Pero once na pag nakabit na namin, pag napagdugtong na namin yung parts ng escalator, Oo. yun sir, napakadali na lang siya kasi chain block mo na lang siya pataas. Oo. Mm. Kumbaga lahat sila magtutulong-tulong na sa chain block. Bago nyo Hatak dito, hatak hinuhuling, doon. kung saan nyo ina-attach yung ano, bago nyo hinuhuling, may approval Oh ni sir, structure, ano? opo, lahat po yun nakakita naman ni structural. Then nagbigay din si structural ng parang support na I-beam kasi yung Oo. vocalator natin is sobrang haba ng Oo. vocalator, siguro 12 meters po yun. Kasi sobrang taas, sobrang haba. Kaya ang ginawa po naglagay po siya ng support ng I-beam sa second floor po. Kasi Oo. mukhang babagsak, ganun. Ayan po, Oo. nagbabakbak po kami ng ceiling. Yun lang naman po yung mga naging aberya namin nung huli. Lalo Oo. na mga tiles, binagbabakbak din namin. Yung mga Kasi shoring, dinidesign ni ano, ni structural bago nyo ilapag doon sa holding area. Bago nyo ikuhain doon sa holding area, may shoring ka na. may alin, sir? May mga shoring, structural shoring ka na pagka, Opo, opo. Pag ba? ano po Diba, naka-prepare na yan So, bago nyo ilapag, ano? yes sir, naka-prepared naman po siya. Mm. So, yun lang naman sir. Wala naman na pong iba kong... Yung mga tips ko lang doon para sa mga bago natin dito ngayon na project engineer. Kasi, ayun, sir. Para tips Oo. and ano lang din sa kanila. Bago ako umalis, magre-resign po kasi ako, sir. Wala eh. 25 days lang ako eh. Kasi sir, yun po. Si Gab naman po Okay. yung papalit sa akin. Si Gab Oo. Montemayor, si Engineer Oo. Gab, siya na po yung papalit din sa akin. Yan, nagbigay lang po ako ng tips and advice na para sa mga bagong project engineers na wag nating para kasi tayo yung makikisama sa mga technician natin, sa mga tawanan. Kumbaga sila as full na sila. Tayo bago lang tayo dito, ako bago lang din naman ako. Ang naging tips ko lang noon kasi sila team na sila para maka-fit in ako sa kanila. Syempre kailangan kong ibaba mo yung ego and pride natin na hindi engineer ako gaya ganito o ganyan. Engineer ako Mm. mas may alam ako. Walang masamang magtanong, walang masamang magpaturo sa kanila kasi silang mas nakakaalam at forte nila yon. Kumbaga ikaw, tayo, fresh graduate pa lang. Ako, nang naging fresh grad ako, nag-apply ako dito, yun. Yun lang din naman yung mga natutunan ko. Ikaw yung may fit in sa kanila para maging belong ka sa kanila. And yun, pag naging belong ka na sa kanila, doon mabubuo yung teamwork. Kasi pag na-deploy kayo sa malayong project, wala yung mama pati papa natin para i-assist Mm. tayo. Solo lang tayo doon. Wala din yung mga managers natin nasa Manila. Solo lang tayo doon. Mm. Kumbaga, nasa gitna ka ng gera. Kaya Mm. hindi mo naman pwedeng iwanan yung project na yun. Mawawalan ng project engineer doon. Kaya kailangan mo makifit in sa kanila para at least makabuo kayo ng teamwork. Then, yung progress, magawa nyo ng mas maaga. Yan lang, Galing. sir. Ayan. Okay. So, thank you very much, Engineer Thank you, Francis sir. Lotador. Thank you sa Thank you, sir. elevator and escalator expert. Thank you sa iyo and Thank you, sir. salamat sa mga na-share mo na insights about elevator Yes, and sir. escalator and I hope sa mga susunod pang ano kung kahit nasaan bansa ka, mag-abroad ka ba? Wala, sir. Secret. Dapat Secret. huwag mo kaming kakalimutan. Sir. Hindi naman, sir. Syempre, family naman na tingin ko dito. Thank you rin, sir, sa opportunity na mapag-share ako dito, lalo na sa LFS ka department natin na sobrang late lang ng portion.
magiging malaki din to soon siguro kasi Yes, syempre amen. nag-expand naman tayo ng nag-expand. Yun lang naman sir. Thank you din sir sa opportunity. Thank you rin kay Aram kahit si Aram kasi sir pinahamak ako eh. Napareport talaga ako ng kalasa ko. Okay, thank you Yun. din. Thank you. Yeah, And sir. Thank you, sir. thank you team sa sinamahan nyo kami. Although sabi ko kay Engineer Francis, kahit dalawa lang kami para karoon lang kami ng ME Forum para then we have something to share to everyone. And thank you very much and I hope meron kayong natutunan and God bless sa inyo lahat and God bless Sir Francis. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Bye-bye. Bye-bye po. Wala eh.